Ay naku. Pero alam mo, natutuwa din ako kasi naririnig ko kasi yung ibang mga vlogger ng mga kabila, ng mga DDS, na ang tinitignan nila si Panelo eh. Sabi nila, kung ano ang sabihin ni Panelo, yan ang dapat nating sinusunod at pinakikinggan. Kasi yan ang kadikit talaga ni Pangulong Duterte. Eka. So ibig sabihin, pakinggan na nila ngayon si Panelo. Dahil iba na yung kanyang mga sinasabi na pamumuri kay Pangulong Bongbong na dati ang tawag nila, pag sinabi nung puno na weak leader, lahat yan. Naka-weak leader lahat yan, Panyero. Weak leader yan. Weak leader din yung mga vlogger. Bangag yan. Bangag din yung mga vlogger. Ngayon, eto na. Nandito na yung bangag. Ang dami ng tao na ngayon, tulad na sinabi na Atty. Claire na, bakit kayo nagtatago? Kung bangag pala yan, kung weak leader pala yan, di sana, baliwalain nyo na lang. At saka meron pa po ako napansin na isa. Kamakailan, bago ang mga rallying naganap, meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi, humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit eh. Matagal na yan. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Sige, para sa kanya, sagutin natin. Mahimik eh. Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Sek Sabi ba ni Sek yun? Sek. Ay, grabe. Kaya ngayon, Sek, ano po masasabi nyo? Di ba, yung katulad yan, yung sa bilyonaryo po na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupo Malus, yung parang siya eh. Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya eh. Yung ipupumalos, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun eh. Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi? Yun naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, Kaya nga. iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakaila to. Inamin to ni Mike Defensor. At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka yung may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda. Lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS Congress. Para daw sa? Para daw sa kaya daw po nakalusot yung budget kasi nga, dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan po, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Diba? Dahil congressista siya nung panahon ni Gloria. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Kaya nga. Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness, yung unang-una, I forgot the name eh. And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Biglang di na lang itong taong to, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan eh. Kasi, hindi, totoo lang kinukumpara ko lang po kasi nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Sino saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na kumot. Sususugan po. Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta.
Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagatin mo. Tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuling pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa eh. Oo. Di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other Tapos words, bumaligtad na raw, Yuse. Oo. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Yutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. di May ba? video daw na bumaligtad na si Gutesa. Ito si Mike Defensor, hindi mo maintindihan to eh. Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Nyolo, may 25% daw. Okay? Sabi niya. O kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino eh. Kung totoo ha. Tama Pero yan. kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, Hindi naman po. Ha? hindi ko alam Hindi eh. ba, no? Hindi ko, Sorry talaga, Oo. hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o ano eh. Kaya siguro ganun siya. Oo. Mahirap ispilingin yung mga minsan ganyan, minsan ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, Tama. pag-uusapan. So, Ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba yung sa ano nila, sa baba nila, Yun. para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos, pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit. Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo eh. Mike Defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko, tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? BBM pa rin presidente. Nakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko, yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga, tapos kahit walang ebidensya. Yun. Yun na nga sila. Hindi nila yung marirefute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa Yeah. video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Yeah. Maggumawa ng intriga, Yan. magtanim ng ebidensya. Yan. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na ngayon. Yeah, that's right. Music English that said that the ex-president admittedly, okay? And then the ex-president admitted that the housemate fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemate is fingerprint. Naintindihan ko yun. Pag-usapan natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa Sarah Mans. na di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot. Sa madaling salita, gamit na gamit to ng mga Duterte noon, shabu. So ngayon, maraming mga naririnig na tayo sa social media at meron na hong gumawa ng affidavit para po patunayan na totoo yung kanyang salaysay. At yung kanyang affidavit po ay totoo po, hindi po pineke. Tinanumpaan. Oo, pinanumpaan. Boss Mike, bago sagutin ni Attorney Claire yan, may tatanong lang ako. Sige. Attorney Claire, ano sa palagay mo ang stand ng Pangulo sa laban kontra droga? Patuloy ang paglaban. Nakita natin kung gaano ba karami ang nahuhuli. Pero walang pinapatay. Naniniwala siya sa due process. May respeto sa human rights. Ilang rally na ang naganap. Minadinig ba kayo kay Pangulo? Karapatan nyo ang magsalita. Karapatan nyo ang magsalita at siya ay nakikinig. So ayaw niya ng mga tipong tokhang style na pag napagbintangan, sa lupa na ang... Pag naturo ka. sa lupa na. Ay, ito, sige, ito, ganyan. Yan na yun, wala na. Hindi ganon. Pero katulad niyan, yan ang stand ng ating presidente, may due process. Ano naman ang stand niya sa issue ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Na allegedly,
Kagaya sa tanong ni Boss Mike, allegedly na pinagbibintangan na di umano Itinuturo. Na nagngangalang Ramil Madriaga. Ayan, yan. Well, ang Pangulo naman kasi, kung may ebidensya, di dapat tanggapin ang ebidensya. Pero hindi mental Yeah, kung ano yung madinig. Di ba? Sabi niya, ang pag-file ng kaso ay hindi pang optics lang. Tama. So, kung may ebidensya, at kung may magsasampa ng kaso, edi imbestigahan. Yun naman yung sa Pangulo eh. Hindi siya yung tipong vindictive. Hindi siya ganun. Na pagka, kunyari, naging kaaway niya, parang yun ang sisira niya. Hindi ganun. Although yun ang ipinupukol sa kanya, yung pumupukol ng ganung bintang, sila mismo ang vindictive. Oo, tulad ng ginawa nila kay Laila de Lima, Yes. kay Senator Trillanes na, ay, attorney may tumawag po okay lang ba sa inyo na dumating si Senator? Of course. Kasama natin dito? Oo naman. Yun, diba? Yan, So, ayos. kababayan, parating po si Senator Trillanes. Ayan mo, Oo. alam mo. Napanood kasi na naka-live tayo. Naka-live tayo eh. Chinat ko, kaya Alam mo. kanina, habang nag-uusap, dudut ako dito, kausap ko, sabi ko, nandito na si Yusek Claire Castro. Ay, sige, pwede ba ako mag-ano? Sige, sabi ko, punta ka dito. Hindi, Yun. saka maganda na nandito si Senator Trillanes dahil even before, bago lumantad si Madriaga, nakwento na to ni Senator Trillanes. tama. Na di ba may dalawang cheque Naman. Yes. na pumasok sa bank account Ni na Sara Duterte at saka ni, grabe. ni VP Sara. At yun nga, di ba ang financier nga nila daw ay si Sammy Uy. Sami, uy. So marami nang naibunyag si Senator Trillanes bago pa dumating si Madriaga. So anong nangyayari gano'n? Yung sasabi ngayon ni Senator Trillanes, may nagpapatotoo. Oo. Mm. Yusek, eto, bilang hindi naman, hindi po kayo Yusek, bilang isang legal na abogado lang po, ano pong masasabi nyo dito sa Ramil Madriaga na yung affidavit niya ay papasa sa ombudsman na pinapatunayan niya yung mga pangyayaring naganap noon na nagkakaabutan pala ng umabot ng bilyon. Ibig sabihin ba kung credible? Kung credible Itong ba si o ano po masasabi Ramil, nyo? no? Si Manong Ramil ba? Okay, ganito yan, no. Siyempre ako, abogado ko, mitikuloso. Mitikulosa ako sa mga bawat sentence, di ba? So, meron siya mga sinasabi doon na detalyado. Oo. Patungkol doon kung saan nilagay yung susi, Oo. nung nakita niya kung sino na ang nagpaanda ng sasakyan, Yeah. sino na ang nagmaneho. Siguro, ganito, ang payo lang natin, kung magwi-witness man siya, dapat unang-una tatagan niya yung dibdib niya, maging matapang siya, at lahat ng ebidensya na hawak niya, gamitin niya na. Kasi kung ako ang magiging lawyer nung kabila, talagang pag kinross-examine ko yan, bawat sentence niyan, iisa-isahin ko yan. So dapat ready siya for that. So dapat kumpletuhin niya yung kwento niya. Oo nga Pero Yusek, sa tingin niyo po, sobrang matimbang yung ano niya kasi ang binabanggit niya, yung isip, ibig sabihin, Inday Sara is my president. Kumbaga, tinignan ko rin po yung niya, talagang since 2021, nandun na Nandun na siya talaga yung nagbuo, nag-umpisa ng isip. So, nagja-jive po Tama. Parang ganito na-content ko siya kagabi. Opo. Ang nakita ko, di ba, ang sabi niya, parang si Pangulong Duterte ang nagbigay, siya ang nagbigay, tama ba? Si Pangulong Duterte ang nagbigay sa kanya kay VP Sara. Oo. Protect her, Ibinilin, bigay mo ibinilin. lahat and everything, intelligence, operations and everything. Tapos gumawa siya ng parang convener siya, isa siya sa convener para sa VP Sara, Sara Movement, for President. So in other words, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi niya papayagan yung anak niya, parang dinidiscourage niya tumakbo dahil babae. Di ba meron siyang kasalita may ganun. Ang presidency hindi pang babae yan. Hindi ko encourage si Sara Duterte tumakbo dahil ayokong pagdaanan niya yung pinagdaanan ko. Yeah. That's January 2021, sinabi niya. June 2021, gusto niya nang tumakbo si Sara. Kaya doon mo makikita, sinisiraan niya si Pangulo. Si CBBM at the time. Sinisiraan. Ang dating talaga, kung hihimay-himayin mo yung bawat pangyayari, nagkukunwari lang, drama na ayaw niyang payagan. Para kunwari hindi sila ganit sa pwesto. Yes. When in fact, Propaganda talaga. when in fact, ito talaga yung nasa isip na Yaga. Tama.
'di ba? Tapos biglang pinupush niya magpresidente. Oo. Eh nung umayaw, 'di ba galit na galit siya kay BBM. Siniraan niya. Kung ano-ano sinabi niya. Yun Weak leader, everything. Ayun na, lahat na po. Di ba? Grabe, no? Pero kasi ito yung naisip ko. Pakicorrect ako ha, ito lang naman ang aking nasa isip. Nag-slide down ba si Sara Duterte? Nag-slide down ba siya maging VP? Pero ang balak is Gloria Yun, 2.0 i-take over. para mas mahaba yun. Mas mahaba yung Yes. termino. Galing eh, no? Gloria style. Hindi kasi may nakita ako eh. Yung pag-reactivate, tama ba? Pag-activate ng VP SPG, may sinabi siya eh, na tama lang, ina-acknowledge niya, kasi siya nag-request na i-activate ito. Dahil baka dumating yung time, that's June 2022, papanalo pa lang. Kapapanalo pa lang. Na kailangan niya ito, dahil baka dumating yung time na magkaroon ng strained relationship ang presidente. So, ibig sabihin, Andang-anda na. anticipated. Andang-anda ganun na ba? yun, no? Kaya ka nagbuo ng ganito ilan ba? 433? Oo, na security. Well, ako binabasa ko lang yung sentence na mga pangungusap niya. So, bakit mo naman iisipin, unity team nga kayo eh. Kaya nga nga. Bakit mo naman iisipin na magkakaroon kayong strained relationship? Yes. Nasa isip mo na ba yan? Kaya Before nga eh. pa? Matindi. Nawala sa isip ng Pangulo. Nakaset na yung kay Sara Duterte. Oh, At nakita natin yan sa bawat hearing sa Senado at Kongreso kung gaano ka-close at maging abogado si Aling Maliit kay Sara Duterte. At the time. At the time. Opo. Di ba? So, hindi natin alam. Sabi ko, pwedeng mali ako. Pero yun yung nakikita ko sa mga pangungusap na nabibitawan nila. So, bang pang-aaway niya kay Pangulo? Ang Pangulo hindi naman nakikipag-away. Oo nga. Yung pang-aaway niya ba sa Pangulo or nagagalit sa Pangulo ay sa start drama. Drama para magkaroon ng strained relationship. Yes. Yaw. At gumawa ngayon itong si dating Pangulong Duterte ng issue sa maisug. Yaw. Diba? At pumunta silang dalawa ni Amy. At tumatawa sila, pinagtatawanan habang Yes. tinatawag na bangag si Pangulong Bongbong. Sino ngayon ang Diba? bangag? Diba? Nasa ICC. Kamusta nga alipin na magatae? Umiyak na ba? Hindi mapakali. Yung tatayaw na itim ang itlog, nalalapin na pala siyang masunog. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, garapon, garapon. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona huwag daw makakanti, buhusan ng asin na mga bulati. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wag av makakantig, buhusan ng asin na mga bulate. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga, DDS utak luga, DDS tangga tangga. Kapag mali pinagtatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona
wagav makakanti Buhusan ng asin ng mga bulate Bonas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, DDS talagang luga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong DDS talagang luga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong Sa loob ng bansa, mga lugo Wala argumento, mga timawa Peke mga kwento, mga bobo Nakikinig sa tae at ang gongo Sa loob ng bansa, mga lugo Wala argumento, mga timawa Peke mga kwento, mga bobo Nakikinig sa tae at ang gongo Tunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon, garapon, garapon DDS utak yuga ugo DDS tanga-tanga Gapong DDS utak yuga aro DDS tanga-tanga DDS utak yuga ugo DDS tanga-tanga Gapong DDS utak yuga aro DDS tanga-tanga DDS utak yugo 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 DDS tanga-tanga DDS tanga-tanga DDS utak ruga DDS tanga-tanga DDS utak nungga DDS tanga-tanga DDS utak nungga DDS tanga-tanga tanga-tanga Kapag mali pinatatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wagaf makakanti Buhusan nagasin ng mga bulate Bunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, garapon DDS talagang noga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong DDS talagang noga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbong Salot teman sa mga luga Wala argumento mga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikinig sa tayo at ang bobo Salot teman sa mga luga Wala argumento mga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikinig sa DDS utak nungga DDS utang-atangga DDS utak nungga DDS utang-atangga DDS utak nungga DDS utang-atangga DDS utak nungga DDS tamadangga Kapag mali pinatatanggol nila Kapag tama sinisira nila Si Fiona wagov makakanti Buhusan ng asin ng mga bulate Buhunas sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, garapon DDS talagang duga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbo DDS talagang duga DDS talagang tangga DDS kadiring ulupong DDS dumidila tumbo Salot tiban sa mga luga Walang argumento mga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikunig sa tayo at ang gongo Salot tiban sa mga luga Walang argumento mga timawa Peke mga kwento mga bobo Nakikunig sa tayo at ang gongo Una sa rehas garapon Lahi ni Satanas garapon Bilanggong karton garapon Garapon, garapon, DDS talagang nuga